Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone! Maligayang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Maaaring sa inyo pong lugar ngayon ay Biyernes na po ng gabi. Dito po sa amin, sa Winnipeg, Manitoba, ay Biyernes ng umaga. Bumabati po ako sa inyo ng isang magandang araw. Sa araw pong ito ay pagpapatuloy po natin ang series na ating sinimulan, Usapang Mag-asawa, Conflict Resolution. Sa araw pong ito, pag-usapan natin ang financial issues. Sinimulan po natin ang pag-aaral tungkol sa bagay na ito at marami na po tayong natalakay tungkol sa buhay pag-aasawa. And I hope kung meron mang mga namumroblema sa relationship ay nakakatulong tayo at hindi tayo nagiging added insult to injury o nakakadagdag pa tayo ng problema sa mag-asawa. Pero I do encourage you na mas maganda po kung mag-asawa kayong nanonood. Katulad po kahapon yung mag-asawa ni Ate Ellen, ni Kuya Monching, ni Kuya Dol, ni Ate Elvie, ni Eric at ni Ai, no, ni Marjorie at ni Daryl, ni Kuya Rene at ni Ate Nelia. Yun yung mga couples na alam ko na sabay na nanonood. At I hope na nagiging pagpapala sa inyo ang mga pag-aaral na ating ginagawa. No, si Kuya Dante at si Ate Ading, yan po yung mga couples na laging nanonood. Ngayon po umaga, si Ate Marie at si Kuya Manix Cruz ay nanonood din. Ayan. So atin po ngayon pag-usapan ang bagay na ito. Samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 5, 28 hanggang 30. So ang sabi po sa talata ganito. That's how husband ought to love their wives, in the same way as they do their own bodies. Anyone who loves his wife loves himself. No one ever hates his own body but feeds it and takes care of it, just like Christ does for the church, because we are parts of His body. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito ay ating pag-uusapan. Pastor Kamya, parang wala naman pong kinalaman tungkol sa pera yung iyong talatang binasa. Walang mention about money. Walang mention about finances. Maaaring wala po mga kapatid, pero sa talata pong ito, ibinigay ni Apostol Pablo ang ideal na pamumuhay bilang mag-asawa. At sinasabi rito ni Pablo na mahalin daw ng mga lalaki ang kanilang asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Mga minamahal na mga kapatid, if you will just think about it, si Jesus bilang asawa ng iglesia, the church is the bride and Jesus is the groom. So we can always assume
at may assumption tayo that the groom will provide for the wife. Hindi po ba? Amen po ba doon? Mga kapatid, ang issue ng finances ay malaking problema sa mag-asawa. Pero lalo po itong lumaki sa aking pananaw nung ako po'y nakarating dito sa Canada. Sa Philippines, lumaki po tayo, ako po personally ay lumaki sa isang pamilya na ang nag-handle ng money ay ang aking nanay. At ito po ay nakadepende sa perang iniaabot ng aking tatay. Hindi po ba ang mga babae sa Philippines before, ng mga early years, ay hindi naman sila nagwo-work. Most of the time, nasa bahay sila, taga-alaga sila ng mga anak, sila po yung nagmamanage ng household. At dito po yung Proverbs 31 woman ay dinidescribe. Di ba? Meron sa Proverbs yung babae, mabuting babae. Ay doon po, inilalarawan na siya ang manager ng kanyang tahanan. Pero alam niyo po mga kapatid, sa hirap na yata ng buhay, sa dami ng pangangailangang pinansyal, ang babae kailangan na rin mag-step in para sa pagkita ng pera. Gumagawa na ng paraan ng mga kababaihan, namamasukan, yung iba po ay nangangamuhan, pumapasok ng mga katulong, yung iba po na pumapasok sa mga pabrika para makatulong sa kanyang asawa sa pagkita ng pera. At minsan mga kapatid, most of the time pala, it is the root of the problem. Kasi pareho na silang mga pera, ano ngayon ang ating pananaw sa paghahawak ng pera? Paano ang setting, ang setup ninyo pagdating sa pera? Ang kita ko ba? Kita ko? Ang kita mo? Kita mo? Paano ba to? Hati ba tayo sa bills? Paano ba to? Yung account ba natin magkahiwalay? Ito po ay malaking usapin. Lalo na po kung ang mag-aasawa ay galing sa pagiging binata at dalaga. Siyempre, hindi po ba? Pareho yang may mga dalang utang. Pareho po yang merong mga pasanin. Pasanin para sa pagtulong sa pamilya. Pasanin para magbayad ng mga student loans. Pasanin para utang galing doon sa kanyang pagkabinata o pagkadalaga, tapos pagsasamahin. Ano ngayon ang usapin? Pati ba utang kasama sa mga burden na papasanin natin ng tayo'y mag-asawa na, gayong iyan ay acquired during the time na ikay binata at ikay dalaga? Paano to nasosolve? Paano nyo to nire-resolbahan? So ito po yung bahagyang pag-usapan natin. I may not have the time, all the time to discuss this. Pero maniwala ko kayo mga kapatid, kahapon po habang pinagbubulay-bulayan ko ang mga bagay na ito, sumasakit ang ulo ko. Napakalawak nga palang talakayan ito. Napakarami po palang dapat pag-usapan. Sapagkat it is no secret mga kapatid that fighting about money puts a huge strain in a relationship. Isa po ito sa tinatawag na anay ng relasyong mag-asawa. Ito po ay tinatawag na marriage killer. Kapag hindi natutunan ng mag-asawa ang pag-handle ng pera, sooner or later, divorce will be an option. Money issues are so troublesome that people who say they are experiencing stress in their relationship cite finances as the number one reason. No? Talo nga raw dito yung mga annoying habits at yung mga bagay na, di ba, minsan sabi natin, hilik lang o yung snoring ay nagiging cause ng divorce. Mababaw po yon, konti lang yon. At yun po ay hindi masyadong yung mga annoying habits, yung halimbawa gambling, yung mga ganon, kung ano-ano pa, ay secondary lamang po yan sa issue ng pera. Money issues are also responsible for the 22% of all divorces, making it in the third leading causes. Well, siyempre, the first leading cause of divorce ay infidelity. Yun po yung nangingibabaw eh. Pero ang pangatlo ay yung tinatawag na money issues. So, ito po ay problema at palagay ko po ay kailangan pag-usapan. Dahil if we deny that these things exist, nandun na tayo sa problema, hindi pa natin alam. At kapag hindi mo alam yung problema, hindi mo alam paano susolusyonan. At hanggat hindi mo tinatanggap na meron kang problema sa bagay na ito, paano to magagamot?
Ayan, so simulan po natin muna sa pagsasama ng mag-asawa. Ano ngayon ang gagawin? Halimbawa, si A ay binatang nagtatrabaho. Si B, which is babae, ay nagtatrabaho din at dalaga. No? Nagdesisyon silang magsama bilang mag-asawa. Paano sila magsisimula? Mga kapatid, naaalala niyo ba yung simulain ng buhay ninyo? Ano yung mga dinala ninyo sa inyong pagsasama? Naalala ko po, ako wala naman masyadong dinala. Wala akong pera eh. Nung kami po yung nagsama mag-asawa, wala akong pera. Si Dang naman, wala din siyang pera. Ito po. Ay, yung mga damit ko nga, wala. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa buhay may asawa, ang damit ko si Dang ang bumibili. Wala po ako natatandaan binili kong damit na ako ang bumili. Especially, yung mga damit na ginagamit ko bilang pastor. Yung mga pang-araw-araw, yan ako po yan kasi dinadampot ko lang po yan sa Ukay-Ukay, sa Value Village. Nabili po ako yan. Kasi po, para sa akin, hindi po ako yung tao na mahilig sa mga fancy clothings, fancy jewelries, fancy car. Yung kotse ko nga ho, may check engine eh. Basta ho, umaandar, okay lang ho yun. Alam niyo ba yung check engine? Ibig sabihin, may problema yung makina. Pero, okay lang ho yun. Sa akin ho, hindi issue yun eh. Sa akin, pwede na eh. At medyo dun kami nagkaiba ng misis ko. Sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Diba? At pag bibili ka sa kanya, hindi baling isa lang. Basta importante, may quality at maganda. Kaya, alam niyo ng misis ko, pati sa pagbili ng regalo, alam niya kung saan ko binili. Alam niya na dyan, sa tabi-tabi ako bumili nun. Pero, iba ang pananaw natin sa mga bagay na ito magkakaiba eh. Yung kultura natin sa pagmamanage ng pera magkakaiba. Pero ang tanong, kung nagsisimula pa lang kayo magsama, how will you handle money? Kasi po ito'y magiging kultura, magiging tradisyon. Pag hindi kayo nagkasundo sa una, how you will handle money, pag-aawayan nyo ito, at hanggat hindi kayo nagko-compromise, hindi po ito masosolve. So ngayon, ang tanong, ito una, do you think combining money and marriage is a recipe for disaster? Mga kapatid, you are not alone. Money is the number one issue married couples fight about, and it is really a problem. No matter how much you love your spouse, pag nagsama na po kayo, mapag-uusapan po ninyo ang pera. Unang issue, joint account or separate account? Yan. No? Some couples think the best way to avoid money argument is to keep separate checking account. Kasi 'di ba, lalo dito sa Canada, no, gagamitin ko pa example yung buhay dito. Ewan ko kung makaka-relate yung mga Filipino kasi umalis po ako sa mga Filipino, yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Nung umalis po ako sa Pilipinas, isa lang po ang account naming mag-asawa. May bank account naman po kami kahit konti lang naman. Isa lang po 'yun. Nag-open po kami ng account, joint account. Nung dumating po kami sa Canada, because it is working when we are in the Philippines, tinuloy po namin dito yon. So, joint bank account. Alam niyo po ba na may dalang konting pera yung mga mag-iina ko nung dumating sila dito sa Canada kasi binenta namin yung bahay namin sa Pilipinas. So, yun po yung initial money namin nung dumating sila dito sa Canada. Pero nung dumating sila dito sa Canada, lumaki ang gastos ko. Kasi po nung bagong ako lang po nandito sa Canada ng 8 months, libre po ako ng bahay, libre ako ng pagkain, libre po lahat, pinoprovide po yun ng church. Nung dumating po yung mag-iina ko, kailangan po kaming magsarili. Kailangan ko pong kumuha ng bahay. Opo, tumaas po yung salary ko kasi talagang ang church naman very generous, sinuportahan po nila kami. Yung pong bahay namin ay sinagot nila yung bayad po sa bahay namin. Kaya po nung unang mga buwan na yon ay okay naman kami, pero nagulat po ako kasi luma yung bahay na natira namin. Ang butas ng bahay, yung singaw, kaya po yung kuryente, grabe taas. Grabe rin po taas ng tubig. Grabe taas ng mga bayarin, no? Meron pang alarm na kailangan bayaran at kung ano-ano pa. Naku, hindi ko to na-anticipate. Kaya po, matindi. Yung perang dala ng aking mag-iina sa halip na madagdagan, nabawasan kasi po, wala naman trabaho si Dang in the first year na nandito siya.
Hindi po siya agad nakapag-work noon. I think yung unang trabaho niya, the following year pa, August. No po. So, kung titingnan po natin mga kapatid, talagang medyo mabigat ang naging sitwasyon namin financially. Ngayon ang tanong, ano ba ang ginawa ninyo nung bago pa lang kayo nagsama? Siguro napapangiti kayo kasi hindi nyo na ma-imagine. Paano bang ginawa ninyo? Yung bang lalaki ang nag-provide at ibinibigay lang sa babae ang kanyang sweldo at ang babae nag-handle? Ganun po ba? Tapos binibigyan lang po ba ng allowance yung lalaki para kanyang pamasahe at panggastos o yung iba panigarilyo kung ano pa man gusto niyang bilhin? Ganun po ba ang setup? If those things work, then praise the Lord. Huwag niyong baguhin. Kung hindi niyo yan pinag-aawayan at nagkakasundo kayo, wala na kayong dapat baguhin. Baka may marinig kasi kayo ngayon na ibang setup at pilitin nyo pang baguhin yung inyong kinasanayan na yan, lalong magkagulo. Kung nagwo-work naman, hayaan nyo. But if you have problems, if it creates chaos, and if in the long run can destroy the marriage, pwede ninyong baguhin. Unang tanong, joint account or separate account? Mga kapatid, ang aking suggestion bilang mag-asawa, keep a joint bank account. Why? This lays the groundwork for major problems with your money and marriage. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang mag-asawa ay pinagsama ng Diyos. Kung pinagsama ng Diyos, bilang isa ang dalawang tao, bakit ang pera kailangan magkahiwalay? Marriage is a partnership. Katulad ng sinasabi ng mga pastor, to become one. Separating the money and splitting the bills is a bad idea that only leads to more money and relationship problems down the road. Do not keep a separate account. Put all your money together and begin to look at it as a whole. Hindi po kami nagtanungan kahit kailan na magkano na pera mo. O tinanong ko magkano na pera mo. Mga kapatid, yung pong sweldo ni Dang diretso sa account ng Scotiabank. Ayan, meron po kami bangko Scotiabank. Yung sweldo ni Pastor Ruel, diretso po sa TD Bank. Yung TD, ano ba yung meaning ng TD? Canada Trust Bank. Dalawang bangko meron kami. Wala na pong iba. At ang dalawang bangkong yon, pareho po kaming joint account. May card po si Dang sa TD, may card po si Pastor Ruel sa TD, may card po si Dang sa Scotiabank, may card po si Pastor Ruel sa Scotiabank. At nakikita po ni Dang kung magkano laman nun, kung gusto niyang tingnan, makikita ko po kung magkano laman nun, kung gusto kong tingnan. Kung gusto kong gumamit at bumili doon sa bagay na yun, merong kalayaan ako at meron din kalayaan si Dang na gumamit kahit saan. Parehas po naming tinitingnan ang pera bilang amin at hindi kanya at hindi akin. We look at it as a whole. Our money as a whole. Pinagsasama po namin dun lahat. Ngayon, lahat ng bills saan kukunin? Kukunin po namin yun pareho. Ang maganda po rito, we have a goal on every year. I don't know kung ginagawa nyo ito. Pag malapit na pong matapos ang taon, na po, pinag-uusapan na namin anong goal natin next year. How much money do we have to leave on that account by next year? In anticipation of the future income. Ito yung inaasahang income, ito yung mga papasok, ito yung mga gastusin, inaasahan na pagdating ng January of 2021, ganito ang maiiwanan sa bangkong yan. Tapos na po kami ron. By the year 2022, ina-anticipate na po namin kung magkano ang laman ng account na yon. That is planning. That is planning in marriage. And making the marriage works need a plan. You need to sit down. You need to discuss. You need to know what is your buying capacity. You need to know what you will buy. You need to discuss kung ano ang mga bagay na gagawin. Pati nga po yung kinakain. Kailan lalabas ng bahay para kumain sa labas. Dapat yun kasama po sa mga pinag-uusapan. Mga kapatid, nakaupo na po ako sa maraming mga marriage counselor o marriage counseling moment.
At pagdating po sa mga issue ng pera, ang madalas na aking naririnig ay ganito. Pastor, magkahiwalay ang account namin eh. Sagot niya ang kuryente, sagot niya ang pagkain, sagot ko naman ang bahay. No, merong mga ganung setup. Nung una nagkakasundo po kami, pastor, kasi sagot niya yung mga pagkain, sagot ko yung mga bayarin sa bills, sa bahay at sa mga tubig, ganon. Hati kami. Ang nagiging problema, pastor, kalaunan napansin ko ang mga binibili niyang pagkain hindi na masasarap, nagtitipid siya. Lugi ako kasi yung bills ng bahay fix, yung bills ng kuryente lagi po yan fix yan eh. Pero yung pagkain, napapansin ko, pastor, hindi na siya bumibili. Paulit-ulit na lang pagkain namin, hindi masarap. Nakita niyo po, kapag in-split po ninyo ang inyo pong mga bayarin, madidisappoint po kayo kasi mapapansin nyo yung isa parang nagtitipid at tinitipid kayo dahil gusto niya makasave ng money. Minsan ako nahihirapang ayusin, paano ko nga ba i-resolve ito? Kasi in the first place, hindi naman dapat ganun ang setup ninyo. Dapat ang pera mo at pera niya, pera ninyong dalawa. At kapag split ang pera dahil ini-split lang doon sa mga bagay na ginagastos, ano nangyayari? Yung isa tuloy nakapandadaya, nakapagpapadala sa Pilipinas, tumutulong sa mga magulang, sa mga kamag-anak. Yung isa hindi naman niya ginagawa pag nagkabistuhan na. Oh, bakit yan na lang ang pera? Nagpadala ako sa ganito. Ba't di mo sinasabing nagpadala ka? Pagsisimula na po ito ng pag-aaway, magiging kaguluhan po ito sa pamilya. At kapag meron kayong parehas na pera na hiwalay, dahil tinutugunan nyo lang ang mga bagay na kailangan tugunan, katulad ng mga bills, malaking issue po yan. Pwede rin pong pagsimulan ng pagkakaroon ng affairs at infidelity. Dahil malaya kayo na gamitin yung mga pera ninyo as long as natutugunan nyo lang ang mga bills. But, if that things work for you, sino ako para pakialaman ang inyong setup? Pero I would like to suggest, as much as possible, ay joint savings bank account. Sabi nga po, couples in healthy marriages talks about money more. Yun daw pong nag-uusap ng usapin ng pera madalas, 54% great marriages. Pero yung hindi po laging nag-uusap sa pera ay 29% lang ang happiness sa marriage. Ayan. So, pangalawa, anong dapat gawin? Aside from having a joint account, discuss your lifestyle choices together. No? Discuss your lifestyle choices together. Let's say, you are perfectly content na mag-shopping sa mga mumurahing shopping mall. Okay lang yun. Mura-mura lang yun eh. Okay lang yun. At least alam mo. Pero minsan, may mga tao na papasok sa pag-aasawa na iba ang lifestyle. Ang choice of clothing ay iba. Ang choice of food ay iba. Iba yung lifestyle eh. Pag hindi nakasabay, yung isa, pagsisimulan ito ng problema. Hindi po ba? Madalas ay issue ang kapritsyo. Narinig niyo na ba yung word na kapritsyo? Yung hindi na natutugunan, hindi maibigay yung kagustuhan ng asawa. Tandaan po ninyo mga kapatid, merong mga mahilig sa branded, meron namang okay lang sa ukay-ukay. Kami pong mag-asawa, okay. Ganun po kami. No? Ang misis ko, mabrand yan. Kaya yung mga anak ko, tinuruan niya na ganun din. Naku, puro mahilig sa branded. Ano po? Ako po yung walang ka-brand-brand eh. Okay na po sa akin kahit ano eh. As long as mukha akong tao, okay na po sa akin yun. Kaya, ngayon, nung nakita ko po na baka maging issue sa amin ito, so ang ginawa ko po, when it comes to buying things for the children, buying things when it comes to clothing, hayaan ko na si Dang doon. Okay na po kami doon. Nagkakasundo kami ron. Pati po, gaya nga ng binanggit ko sa inyo, pati nga pagbibihis ko, siya po ang nagbihis sa akin. Kung ano yung mga isinusuot ko ngayon sa harapan ninyo pag Sunday,
siya po ang bumibili nun. Aside doon sa mga binibigay sa akin ng iba. Kasi po, mukhang mas maganda nga yung choice niya. Hayaan na natin siya. Kasi nga, kung ako lang ang bibili, okay na ho sa akin bumili ng Americana sa Value Village. Yung mga pinaglumaan ng mga namatay ng tao na tinatapon po sa Value Village, magaganda pa minsan, binibili ko po yun. Pero ngayon, tumigil na ako kasi ayaw na nga po ni Mrs. na ginagawa ko yun. So mga kapatid, marriage is all about compromise. If one of you has more expensive taste, considering shopping at an outlet mall to snag those name brands at an affordable price. May paraan naman Pag-usapan lang ninyo. Kasi may mga lugar naman may mga brand din naman, pero mura. Halimbawa, alam niyo po si Dang, di ba sabi ko sa inyo, mahilig siya sa mga branded. Alam niyo po ang husay niyan. Yung mga thrift store, hindi po thrift store, ano ba tawag doon? Yung mga lugar na yung mga hindi na po nabibili. Ang hirap, hindi ko maisip. Liquidation. Ayun. Yung mga liquidation store na kung saan yung mga nagsarang kumpanya, kinukuha nila tapos sila nagbebenta. Si Dang napakahusay po doon. Nakakakuha po yun ng mga branded na Levi's 501, yung mga ganon, doon sa mga liquidation store na yon. Mura. Talagang mababa ang presyo. Matyaga ka lang. Hindi naman kailangan lagi talagang doon ka sa mga pangmayaman at mga sa high society na lugar para lang mapagbigyan yung hilig ng laman o yung hilig to buy. Importante mga kapatid na sa pagpapasya kung ano ang gagastahin, kung ano man ang lifestyle ninyo, you need to compromise. Because the bottom line is your lifestyle needs to line up with your actual income. Huwag magpakasosyal kung hindi naman kaya. Mga kapatid, meron pong 3 na uri ng lifestyle. Narinig niyo na po ba yon? There are 3 financial lifestyle choices. Number 1, living above our means. Living above our means. Ano ito? This lifestyle mean increasing debt and stress, to be sure. Because you are living above your means. Ito income mo, ito pamumuhay mo. Napakarami pong tao namumuhay ganyan. Mas malaki yung lifestyle kesa doon sa income. Ang tanong, saan ka kukuha ng pan-sustain? Di sa credit card. Saan ka kukuha ng pampuno para matugunan yung lifestyle mo? Di sa credit card. Ang kotse mo, bagong-bago, pero hindi naman kayang bayaran ng income mo. Saan ka kukuha? Di sa credit card. Ang bahay mo, ubod ng laki. Ang income mo, hindi makasupport. Saan ka kukuha ng pambayad? Di sa credit card. Kalaunan, lubog ka sa utang. Because you are living above the means. Kulang na nga income mo, wala ka pang tigil ng pasyal. Punta ka sa Amerika, punta ka sa kung saan-saan, gala ka ng gala, wala namang income. You are living above the means. Pangalawa, you are living within our means. Ibig sabihin, eto income, eto gastos. No, within. Hindi yan masama. Minsan, yan ang ginagawa natin Kaya lang, pag sumablay lang yan, mga kapatid, pag sumablay, halimbawa, eto income, eto ang means, eto ang gastos. Pag may na-lay off dyan, biglang bagsak ang means at kailangan mag-adjust din ang lifestyle. Living within the means. Kung anong kita, iyon ang gastos. This lifestyle will mean this lifestyle ay commonly ginagawa natin. It will result in a steady, balanced cash flow and it will give the person the freedom from the bondage of debt and significant financial worries. Hindi siya uutang kasi alam niya, hindi ko kayang bayaran yan, ito lang income ko Hindi siya magsuswipe ng card kung ano-ano dahil alam niya na ito lang ang kaya. Yun yung living within our means. Pero meron pong isang lifestyle pa mga kapatid na mas nakapagbibigay ng financial freedom in the future. Ito po yung living below our means. And this is supposed to be the lifestyle of the Christians. Yung mga mananampalataya, dapat ganito ang lifestyle. Huwag kang mamuhay above your means
or within your means, but below your means. Bakit po? Para may natitira. Kung po pwede namang huwag bumili ng branded na ito at bumili ng medyo pangalawa doon sa branded na hindi naman pangit na pangit, doon na lang tayo. Dishwashing liquid na lang. Halimbawa, minsan nabobol lang tayo ng mga commercial. Palibasa yun ang sa commercial. Gusto natin yon. Yung iba naman nakakatanggal din ng dumi. Halimbawa ay pagkain. Halimbawa ay mga kung ano-ano pang mga bilihin. Kung pwede naman na wag bilihin muna dahil wala pang siguradong budget doon, wag muna. Live below our means. This is the lifestyle many Christians have never considered. But you need to. It will also result in a steady, balanced cash flow and freedom, but it also accomplishes more. Living below our means really prepares us to experience some additional blessings. Minsan po, ito nakakagulat Dahil you are living below your means, isang araw, merong kotseng paparada. Binili mo cash kasi nakaipon ka. Minsan makakabili ka ng magagandang bagay o kaya ay makakapagpasyal kayo, makakauwi sa Pilipinas para magbakasyon kasi may naipon because you live a lifestyle below your means. Why should we consider living below our means? No po? First of all, it is the key to contentment. Kailangan masanay kayong makontento. Kailangan ng mga bata ay makontento. Kailangan ng mga bata ay maturuan ng responsibilidad. Kung pwede naman itong internet na ito na $50 lang ang presyo, bakit mo kukunin yung internet na $100 ang presyo? Internet lang naman yan. Wala naman kayong business na kailangan ng mabilis na internet. Para lang pagbigyan ng kapritsyo ng mga bata na naglalaro at nag-gaming, ay babanata mo yung bagay na yon. That is living above your means. Nakuha niyo po mga kapatid. Ewan ko kung nakaka-relate kayo. Pero ito po ay isang katotohanan na dapat po nating maintindihan. So yun po yung pangalawa. Discuss your lifestyle choices kung ano ang inyong paraan ng paggasta. Tandaan po ninyo, a survey conducted by Fidelity Investment, natagpuan po mga kapatid that couples carrying debt argued significantly more. 67% about of people na may utang ang laging nag-aaway. Pero yung mga tao na walang masyadong burden ng utang ay hindi masyadong nag-aaway. 41% lang. Nababawasan yung kanilang cost ng pag-aaway. Nakuha niyo po? Ayan. So, pangatlo, recognize your difference in personality. Kanina, lifestyle. Ngayon, personalidad. Everyone's money mindset is different. And, tandaan po ninyo, opposite tend to attract. Chances are, one of your loves working with numbers. Mahilig magtuos, mahilig tuusin ang lahat ng bagay. At meron naman na walang pakialam. Ayan. Pero kami po yatang mag-asawa, pareho po kaming walang pakialam sa pera. Hindi po namin issue yan. Hindi po priority sa amin yan. Kung meron. Kung wala, di wala, magtiis. We learn how to adjust in terms of money. So, mahalaga po yun. Personality difference causes some marital problems. It isn't the real root of your money and marriage issues, pero isa po ito sa problema. The source of the problem is whenever one of you neglects to hear the other's input when or how to handle your finances together. Minsan, sasabihin ng isa, sa buwan na ito, hanggang dito na lang ang pwede nating gastahin. Ito yung papasok, ito yung gagastahin natin. Yung isa naman, walang pakialam, hindi, bahala na, saka na lang natin isipin yan. No? Siguro naman may dadating. So, yung mga gagasta ka ng walang kasiguruhan kung saan mo gagamitin, minsan yun ay, tawag doon, ay personality. Lalo na po mga kapatid doon sa mga nabuhay na laging umaasa. Alam niyo po, minsan nagiging personality yan na nadadala sa marriage. Kung ikaw ay lumaki sa isang pamilya na mayaman, na lahat ng bagay pinoprovide sa iyo,
na ibinibigay sa'yo. Kumbaga, ikaw nga yung parang pinanganak na may silver spoon sa iyong labi, sa iyong bibig. Pagpasok mo sa pag-asawa, ganun ka rin. Ganun din ang magiging personality mo on handling money. You will be carefree. Ang problema, gasta ka ng gasta, nang wala na nga, doon sa kakayahan, ano mangyayari? Magiging suliran nito. Kailangan itong mga personalidad natin on how to handle money ay mai-adjust sa tamang perspective. Kailangan nyo itong pag-usapan. Work on the budget together. And a great budget can help. Amen? Kasi dapat lang naman upuan yan eh. O sa buwan na ito ang inaasahang income. Hanggang saan natin gagastahin? Meron ba tayong masisave? Meron ba tayong savings? O yung bagay na yan, di naman yan masyadong importante, hindi naman tayo mamamatay kung hindi natin bibilihin sa buwan na to. Huwag nating bilhin, ipagpaliban natin. Ayan. So, gamitin po natin yung katotohanan na we are on the same team. So, work on your budget together. Use your personality differences to become a stronger and more united team. Meron po mga tao na, God will provide. Ginagamit pa yung salita ng Diyos sa kanilang recklessness. Siguro naman, bahala na, God will provide. Bili ng bagong kotse. In the long run, hindi na kayang bayaran, babatakin yung kotse. Anong tawag doon? Hindi ba nag-provide ng Diyos? Ano po? Nagpo-provide ng Diyos. Pero hindi lahat ng gusto natin. Ang ipinoprovide ng Diyos, yung ating kailangan. Minsan natanong natin, kailangan ba natin yan? Baka naman hindi natin kailangan ang mga bagay na ipinipilit nating gastahin. Amen? Pangapat, do not let salary differences come between you. Ito problema. For most couple, one of them probably makes more money than the other. Madalang naman yung parehas ang income nyo eh. Madalang naman yung parehas kayong kumikita ng parehas lang. Most of the time, mas malaki ang kita ng isa. Sa Pilipinas, nung ako nasa Pilipinas, nagtatrabaho rin po si Dang doon. Nung mga latter years nung nasa Philippines kami, nagwo-work po siya. Teacher po yan eh. Ako naman po, pastor. Pero ako po yung napakarami ko po mga kapatid na sidelines. Alam niyo ang pastor, speaking engagement, sidelines yan. Yung aside doon sa kita mo bilang pastor, may mga invitation, sidelines yan. Bawat isang invitation yan, mababa po, 2,000 binibigay dyan. Kasal. Alam niyo po, pag nagkasal, at sa Tagaytay ang kasalan, English wedding, naku po, mga 5,000 pinakamababa dyan. So, ang dami ko pong extra income na yon. Ngayon, gaya na sinabi ko, lahat ng sweldo ko, binibigay ko yun kay Dang. Siya po ang nagmamanage nun. Pero, yung mga sidelines, sabi niya, sige, bahala ka na dyan sa sidelines kasi ako naman po ang namamalengke. Lahat po ng bilihin, palengke, sa Pilipinas pa ako na yon. Dito po ako pa rin. Kaya may kalayaan ako noon na mamalengke, bili ng ulam, gulatin sila kung anong handa sa lamesa, lahat, etc., etc. Pero we never discuss the differences in our salary and make it as a problem. No? Marami po, instead of seeing the full pot as our money, you might think you have leverage over your spouse because your income is much higher than your spouse. Minsan ito ang problema eh. Kung sino ang mas malaki pera, gusto niya siyang masunod sa paggasta. Minsan, ganito rin sa simbahan. Kung sino nakapagbibigay ng mas marami, pakaramdam niya, kanya yung pera ng simbahan. Gusto niya siya masunod. Gusto niya ganito gastahin, doon gastahin. Mga kapatid, katulad din po yan sa simbahan. Kapag ipinasok mo na ang pera sa loob ng pamilya, hindi na ikaw lang ang masusunod. Kailangan po ito, pagdesisyon na natin kung saan natin gagastahin bilang mag-asawa. Amen? Tandaan po ninyo, sometimes the spouse bringing in the most money can feel entitled to the most say. Don't even go there. That's just asking for more money and relationship troubles in the future. Minsan nanunumbat pa. Oy, padala mo ng pera nanay ko ha.
O kaya yung tatay ko sa Pilipinas kasi mas malaki naman kita ko sa iyo eh. Wag naman masyadong malaki, bigay mo sa mga kamag-anak mo. Mas malaki kita ko sa iyo, dapat mas malaki ang bigay ko sa kamag-anak ko. Mga kapatid, narinig niyo na po ba 'yon? Narinig niyo na po ba yung mga ganong issues? It happens. It is not yours or mine. It is now ours. There's no reason to hold the higher income over the other's head. You're on the same team. And start acting like it. Be on the same boat. Tandaan po ninyo mga kapatid. Minsan ito rin yun eh. Kung sino yung malaki kita, siya yung nag-spoiled ng mga bata. Siyempre, yung maliit ang kita o mga anak ha, tipid-tipid muna tayo. Yung malaki kita, hindi, bigyan mo, anak ako bibili. Bibili kita ng ganito, bibili kita ng ganon. Nagiging competition pa rin, pati na po, yung pag-aaruga sa anak. Bakit si nanay hindi maibigay itong ganito, si tatay bigay ng bigay? Samantalang pwede naman na kung magre-regalo sa anak o magbibigay sa anak, ipaunawa na ito'y galing sa inyong mag-asawa. Amen? Yan. Panlima, keep purchases out in the open. No secrets, no secret buying. Tama ba yung English ko? Walang pagbiling sikreto. Walang pagkain sa labas na sikreto. Walang lakad ng tropa na ikaw ang gumasta na sikreto. Being unfaithful to your spouse doesn't always involve an affair. Minsan po, when you are unfaithful to shared financial goal by opening a side bank account or stashing away cash. May nakausap na po ako, naghiwalay. Kailan lang? Hindi ko sasabihin kung sino, hindi nyo naman kilala eh. Nakausap ko yung lalaki, sabi niya, Pastor, napakahabang panahon, 30 years of marriage. 30 years of marriage. Akala ko, ang dami naming pera, nagbenta kami ng bahay. Akala ko, ang dami naming pera. Nung tingnan ko yung account, walang laman. Tapos tinanong ko siya, ano dahilan at bakit nawala ang pera? Doon na po siya umamin. Meron po siyang lalaki. At ang ginawa ng babae, inilipat yung pera sa ibang account. Iniwanan yung lalaki at nakipaghiwalay. Matindi mga kapatid. Sa loob ng 30 taon, ang affair ay nangyari 10 years ago. 10 taon ay tinatago ng babae yung affairs. Tunay na buhay to. Matindi mga kapatid. Kaya, tandaan ninyo, magkakapatid yan eh. Pag ikaw ay unfaithful sa asawa mo, sa affair, kasama na yung pera dyan na magiging unfaithful ka. Babae man o lalaki. Kasi yung mga lalaki, paano ka makakapag-date kung alam ng misis mo kung magkano lang ang laman ng wallet mo? Paano ka makakapunta sa puntahan ninyo? Pwede ba naman yung may affair ka ng hindi ka gumagasta at yung babae ang gumagasta o yung lalaki ang gumagasta? That will not happen. Lalo kung pareho kayong may asawa. Alam niyo po ba yan? Pareho kayong may asawa. Napakalupit na bagay ito mga kapatid. Kaya importante, lagi po alam kung ano mga ginagasta. Hindi ko naman sinasabing mag-accounting pa kayo na pati yung resibo ng binili ay ipakita. Hindi naman po gano'n. Napaka-alipi naman ng touring sa inyo nun. Meron kayo dapat financial freedom to buy, pero do not be unfaithful. Huwag kayong magtago ng pera. Ngayon, kami po mga kapatid, yung misis ko nag-alkansya. Nag-alkansya rin po ako. Nagtabi rin po ako ng pera. No? Kasi po nagplano kami last year na uuwi sa Pilipinas. Sabi ko, bawat sweldo, magtatabi ako 100. Tatabi ako 100. Ganyan, 100. Para pag dating ng uwian namin, meron kaming gagastahin sa Pilipinas. Yung mga bata, in-encourage din namin, yung mga loose coins, itabi. So, napagkasundoan namin yon. Financial goal namin yon last year. Alam niyo po, nakaipon ako ng 2,000. Nakaipon ako ng 2,000 na andyan lang sa tabi, sobre lang. You know what I did? Sabi ko, I don't have to do this.
Wala akong siguradong paggagastahan. Ibinalik ko po sa bangko. I deposited it. Po. Kasi, hindi alam ni Dang yun kung magkano na. So ngayon, alam na uli niya, binalik ko doon sa bangko. Ngayon si Dang gayon, iipon pa rin siya. Hindi ko alam kung magkano na yun, itatago niya. Pero wala akong issue yun. Kasi pinagkasundoan namin yon. Pero marami pong mag-asawa ngayon, yung mga purchases, nagugulat na lang, darating yung bills, nagugulat na lang, eto ngayon yung credit card, ang dami ng utang. Ano po? Tandaan po ninyo, recommit to your shared financial goals and remember why you're doing it. And take note, you are in it together. Amen? Yan. So, pang-anim, set expectation together. Ano to? When it comes to money and relationship, yung mga unmet expectations can cause a lot of conflict. And the quickest way to feel unfulfilled and unsatisfied with your wife or your husband is when you expect things to go certain way, only to find out reality is a bit different. Minsan ito problema rin kasi nag-aasahan, inaasahan. No? Nung nanliligaw pa kasi, katakot-takot ang mga pangako Nung nanliligaw, ganito gagawin natin, ganito lang, magiging ganito na tayo. Kaya may mga expectations. Pagdating sa realidad, hindi na ganon. No? Hanggang kailan kayo mangungupahan? Hanggang kailan kayo bago makabili ng bahay? Those are things that you need to plan. If you've always thought you have to immediately buy a house after getting married, you might feel let down when you celebrate your first anniversary in the apartment or renting place. Don't let your unrealistic expectations pave the way for money and marriage problems. Huwag ninyong pilitin kung hindi pa naman kaya. Gaya ng mga dumating dito sa Canada, alam niyo po kayo kung bakit maraming mga Pilipino naghiwalay dito sa Canada? Pagdating po nila rito, kung kailan nagsitanda, saka naghiwalay. Bakit? Kasi nung nagdatingan sila rito, may expectation nila na ang Canada napakadali ng pera. Hindi nila na-anticipate na ang pera dito ay bunga ng pawis, ng hirap, pagod at pagtatrabaho. Mga kapatid, kung makikita nyo lang yung kamay ng misis ko, yung kamay ko po mga kapatid, napakakinis po ng kamay ko. Yan ang kamay ng pastor. No? Kasi hawak ko lang naman, computer. No? Ang Bible naman, hindi na hinahawakan ng Bible. Nasa cellphone na ngayon ng Bible. Yan po ang kamay ng pastor. Makinis po yan. Wala po yung mga kalyo. Pero ang kamay ng misis ko, kapag nakipagkamay kayo sa kanya, naku po, parang paa. Ang tigas. At hindi lang po ang misis ko. Marami po akong kinakamayan, linggo-linggo. Mga babae sa simbahan na talaga naman pag nahipo nyo ang mga palad, ang titigas. Hindi na po kaya ng lotion. Bakit? Kasi po ang hihirap ng trabaho ng mga babae dito. Unless they are sitting in the office. Pero those who are in the market, in the manufacturing firm, tatrabaho sa manufacturing, manual labor, matitindi po mga kapatid. So, mga kapatid, there's no rule stating married couples have to buy a home, start a family, or go on a trip to Paris during their first marriage anniversary. Walang rule doon. Huwag tayong makigaya. Kung nakita natin na yung nakasabay nating nag-asawa, after 2 years bumili ng bahay, kaya nila yun Do not expect na kaya mo rin yun. If those things aren't feasible for you right now, stop worrying. Get your money in order now so that later you can make your dreams a reality. Huwag kang makipagsabayan. Minsan po mga kapatid, ito ang issue ng marami para maipakitang okay sila. Kasi lalo na ito, sa Pilipinas, okay na buhay. Maganda na buhay sa Pilipinas Pumunta ng Canada, ibinenta lahat sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi agad nakasettle. Pipiliting mamuhay ng kagaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kayang kumuha ng katulong kahit 3. Pag maganda trabaho mo ron, 3 kasama mo sa bahay. Iba tagalaba, iba tagaalaga sa bata, iba tagaluto. May driver pa.
Kaya yun sa Pilipinas kung malaki kita mo. Pero dito, kahit anong laki ng kita mo dito sa Canada, kahit gaano kalaki kita mo, mahirap kumuha ng katulong sa bahay dito. In fact, wala ho akong Pilipinong kilala dito na may katulong sa bahay. Kahit manager po ng anumang kumpanya rito, sila naglalaba, sila nagluluto, sila naghuhugas ng plato, walang katulong. Kaya ito po, may disappointment sila. Laki-laki ng kita ko pero ako naglalaba. Pagdating ng Sabado at Linggo, ako pa rin gagawa nito. Ganun po dito. Kaya kung titingnan, ang sarap ng buhay ng mga mayaman sa Pilipinas. Kasi po, they can afford to have ayaya na mag-aalaga sa anak, driver kung saan nila gustong pumunta, tagaluto, sasabihin lang kung ano lulutuin, at kung ano-ano pa. At malinis ang bahay dahil may tagalinis. Yun po yung mga expectations natin hindi po ba? Tayo na nasanay sa mga ganun, gusto natin. O kung nagtrabaho man tayo, pagdating, yaya, patimpla nga ng kape. Dito, sabi, mahal, timpla mo nga ako. Magtimpla ka sa sarili mo, pagod din ako. Di ba? Away. No? Pareho kayong pagod, pareho kayong nagtrabaho. No? Tapos pagdating sa bahay, mag-iinartik kang pagod ka. Ganun din yung isa, pag-aawayan nyo ito, mga kapatid. Pampito. Don't let the children run the show. Ano pong ibig ko sabihin? Your children are begging you for the latest video game. Ngayon ang tanong, ibibigay mo agad? If you are living just by the means, bagong iPhone, alam mo, taon-taon, bakit nga ba ganun? Bakit taon-taon may lumalabas na bagong iPhone, may lalabas na bagong Samsung, yung S10 kalalabas pa lang, may S20 na ngayon, may S21, merong iPhone 11, iPhone 12, kung ano-ano pa. Ewan ko naman itong mga anak mo. Hindi naman mga nagsisipaghanap buhay at gusto na lang aasa na ibibili sila ng ganito, ibibili sila ng ganon. You think about how well they've behaved lately and figure, why not? But your spouse is upset. Kasi sabihin ng asawa mo, hindi natin kaya ngayon yan. Huwag natin yan bilhin. Pero sasabihin ng asawa, ay, pangako ko na bili natin. Pinangako na sa anak mo na kapag nagbait siya, bibili ko siya nito Pero ang tawag doon, mga kapatid, ay mga bagay na hindi naman kailangan. No? At wala akong katapusang pagtatalo kapag ganito. Kailangan niyo pong pag-usapan. Unmet expectations and personality differences are the causes of many marital problem. Mga impending money argument. Whether it is buying them toys, giving them allowance, or just paying their sports equipment, children have a way of bringing out the way couples view money differently. Iba-iba tayo dyan yung mga hindi inaasahang gastos. Pag-aralin natin ang karate. Pasok natin sa music school. Hindi naman gusto ng mga bata pero pipilitin nating magbayad para doon, para lang masunod yung gusto natin. Pero ang tanong, gusto ba ng anak natin? Ngayon, kung gusto naman ng anak natin, hindi lahat ng gusto nila ay kailangan mong ibigay. You need to come together, talk about it, and make plan. Decide together how to budget for the things your children need. No? Kailangan po yun. Discuss the possibility of establishing everything. Mga allowances. No? Magkano bibigay ng allowance? Alam niyo po dito sa Canada, kagandahan dito, ang mga bata hindi kailangan ng pera. Dito po hanggang high school, hindi nila kailangan ng pera. Kasi po ang kailangan mo lang naman i-provide yung baon nila araw-araw. So may baon po yun, may lunch po yun, may lunch box yung mga anak ko, papasok sila sa school, ikakainin nila. Kasi wala naman pong kantin dito na may nabibiling kung ano-ano. Dito po mga vending machine lang, yung soft drinks, yung tubig, yun lang. Yung cafeteria nila rito, pwede silang kumain, wala naman tinda. O yung iba po, may konting tinda. Pero most of the time, wala po dito kagaya sa Pilipinas na yung kantin talaga naman parang sari-sari store.
kung ano gusto mong bilhin sa labas, ay mabibili mo rin sa loob ng kantin. Yun po yung kinagandahan dito sa Canada. Kaya mga anak ko, nag-high school, mga senior high school, nakagraduate, wala po silang baong pera. Yung bunso ko po, na si Ro, ngayon pumapasok pa sa high school, walang baong pera. So mga kapatid, yun po yung ilang mga bagay na issue sa pera. Money and marriages should go hand in hand. At it's time to stop making this money mistake and always find the common ground, because listen, cultivating a solid marriage takes time and work. It can be an awkward, even frustrating process, but you can learn how to discuss your finances in a more productive way. Mag-asawa kayo, magkasama kayo, you're on the same boat, magkakampi kayo. At hindi mo pera yan, hindi niya pera yan, pera nyo yan. Gamitin nyo yung pagpapala na maging pagpapala. Gamitin nyo ang pagpapala bilang pagkilala na ito'y sa Diyos, katiwala lang kayo. Pag gano'n ang pananaw nyo, magiging responsabling mga tao kayo sa pag-handle ng pera. Amen? Mahaba ho ito Gusto ko pa hong magsalita. Pero 8:30 na po mga kapatid. 8:26 na. At alam ko yung iba sa inyo magsisipasok sa trabaho. Yung iba sa inyo ay matutulog na. At medyo gabi na po para sa Pilipinas. So ganun pa man, ay ipagpapatuloy pa natin sa Monday. Ano pa ba yung mga problema na kinakaharap ng mag-asawa pagdating sa kanilang marital relationship? Siguro sa susunod na Lunes, ito maganda to. Yung problemang hatid ng extended family. Biyenan, mga in-laws, kapatid, hipag, bayaw. Ayan. Talakayin po natin yan sa susunod na Lunes. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Dako po muna tayo sa diwa ng isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Lumalapit po kami at nananalangin para sa kalusugan ng bawat isa sa aking mga kapatid. Nilalapit ko po sa iyo ang amin pong si Ate Esther Bautista, si Ate Marie Cruz, yung kanyang ubo at ang kanyang tuhod, si Ate Ovi Henido, yung kanya pong vertigo. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang mga kapatid kong ito, na nawa po ay tulungan mo sila sa kanilang mga nararamdaman. Idinadalangin ko rin po sa iyo si Tita Tessie Paredes Chu, ang patuloy na kalakasan nawa na maranasan niya. Sa Wednesday po, si Tito Eme, yung kanyang surgery para po sa tube feeding na ilalagay sa kanya. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, si kapatid na Debbie Bernabe, si kapatid na Jules Masalunga, ang patuloy na pagpapala mo po kay kapatid na Jonah Adaw, si Tatay Bitoy, si Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy, si Ate Gaying Ramos, si Tatay Eleno at Nanay Pasingsilya, si kapatid na Conrado at Nita Henido, si Tatay Omar at Nanay Dading Garcia. Dinadalahin ko po sa iyo si Epoy, na pamangkin ni Ate Heidi Mejia. Nawa po, Panginoon, ay bumaba na po yung kanyang RBC para po matuloy na po ang kidney transplant. Patuloy din pong dalangin para kay Tatay Nesto Gonzales. Pagpapala po kay Uncle Urong at kay Auntie Huli, kay Kakan Lole Atanasio, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang sambahayan ni Pastor Dan Vinta. Aliwin mo sila sa kalungkutang dinaranas nila sa pagpanaw ni kapatid na Redelisa Vinta. Pagpalain mo rin po ang Nanay Puste, si Kuya Danny Paredes, si Nanay Tateng, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa at si Nanay Lolit Ruperto. Pagpalain mo po si Nanay Iyeng, si Nanay Hema, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Alvi Paredes, si Kuya Pedro de Castro. Pagpalain mo po ang manugang ni Ate Evelyn Cameros na si Reggie Ladublan. Patuloy mo pong hipuin, Panginoon, ang mga pangangailangan. Samahan mo po si kapatid na Tess Castillo para po sa kanyang immigration application. At ganun din po kay Ate Ruby Bilang, pinapanalangin namin ang kanilang kalusugang mag-asawa, si Kuya Danny.
Nilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, si Mariví Frias para po sa kanyang petition sa US. Pagkaloob mo na po ito, Panginoon, para sa kanya. May you also provide your grace of provision para po kay Meryl Cornejo, si Ate Tessie Aison, idadalangin po namin sa iyo, si Ate Celia, Tatay Oyi Colubio, patuloy na panalangin, si kapatid na Death Arellano, pagpalain mo po siya, Panginoon, si Baby Ayela Almasar, ay patuloy din po namin inilalapit ang kanyang kalusugan. Akin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapala sa mga may kaarawan at patuloy mo po silang pagkalooban ng iyong iba yung kalakasan. Si Kuya Pete Henido, kanya pong kaarawan ngayon, dinalapit ko po sa iyo, Panginoon, pagpalain mo po siya. At naniniwala po ako na ikaw ang Diyos na nakikinig at sumasama sa aming mga pagdalangin. Patuloy na prayers po para sa kapatid na OG Ramos, ganun din po kay Fiat, nilalapit ko po sa iyo. Ganun din po si Dang, ang patuloy na pagsama mo at pagkilos. Dinadalangin din namin, Panginoon, si kapatid na Kiko para po sa kanyang colonoscopy, ang patuloy na pagpapala mo sa anak ni Lay Presa na si Mai para po sa kanyang pagpasok sa university. Patuloy mo pong samahan ang aming mga kapatid na Ate Mirna at Nestor Sinfuente. Patuloy mong pagkalooban sila, Panginoon, ng iyong kaaliwan at pagpapagaling kay Kuya Nestor. Nilalapit din po namin ang patuloy na paggaling ni Ate Beth Aguila, ang kapatid na Francisco Henido, yung pamamanhid ng paa, dinadalahin ko rin po sa iyo. Ganun din po, Panginoon, ang pagpapala mo sa mga miyembro ng Winnipeg Unida, ang mga kapatiran na lagi na po ay nakikinig sa tinig ng pag-asa, mga kasama ko po ngayon na lumalapit sa iyo at humihiling ng mga panalangin, anuman ang mga hiling nila sa iyo ngayon, dinadalangin namin katagpuin mo. Prayers para po kay Ate Alice Purificacion, ko po ang patuloy na magpagaling sa kanya, Panginoon. Kaaliwan din po sa pamilya Bautista sa pagpanaw ng kanilang mahal na ina, at patuloy mo pong pagpalain ang kanilang sambahayan na maranasan ng aliw at ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw pong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po, mga kapatid. Good morning po. Magandang araw, Lay Presa, Ate Del Sauler, Ate Telly Hernandez, Ate Marie Cruz. Magandang araw po. Kuya Reynaldo Alcantara. Kuya Ray, magandang araw po. Thank you po sa panonood maging sa aking YouTube channel. Thank you po. Magandang araw, kapatid na Bernadette Causaren, Nanay Hilda Mendoza. Ipagpaumanhin po ng mga taga Fox Creek. Mamaya po supposedly yung aking mentoring sa kanila, pero meron pong council meeting ang Winnipeg Unida mamaya. So, I request na sa susunod na Friday na po yung ating mentoring sa Fox Creek. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Mimi and Enoch Silla, magandang araw mga kapatid. Nanay Yoli Makatumpag, si Ate Bids Tabing, magandang araw po. Ate LB and Kuya Dol Paredes, magandang araw. Ate Agi Victa, kay Ami De Castro Pakinggan, magandang araw, Ami. Kay Rita Cristal, Ate Rita, magandang araw po. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Parang first time ko lang po kayo nakita. Kung gusto niyo po makapanood lagi ng Tinig ng Pag-asa, yan niyo po ako sa Facebook. Ate Norma Luarca, Kumaring Norma, magandang araw po sa inyo. Ganoon din po kay Pastor Oscar. Magandang araw po, Kuya Rodante Kerubin, kapatid na ST Demetilio, magandang araw po. Kay Ai Advincula, magandang araw. Kay Pastor Harold Barcenas, kay Kumaring Ami Santos, kay Che Manangkil, Che, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Ruby Bilang at kay Kuya Danny Bilang, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Kuya Noel and Ate Jenny Moniz, magandang araw sa inyo. Kapatid na Dwayne Cruz, magandang araw. Kapatid na Maricar Enriquez, kapatid na Jenny Manyoska, magandang araw po sa inyo. Eric Advincula, magandang araw. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Kuya Sayas Purificacion, magandang araw. Wilbeth
Sulayaw, magandang araw. Wilbeth, Ate Nelia and Kuya Rene Fernandez, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Narciso, kapatid na Lisel Hombre, ayan, Caprichos, ayun, Caprichos. Ayan, so Ate Christy Toralba, magandang araw. Kapatid na Caroline Minalba, magandang araw sa inyo. Kuya Edwin Villanueva, ayan, sino pa ba? Pastor MJ Velasquez, magandang araw sa iyo, Pastor. Kuya Eric Maynez, kapatid na Flor de Lisa Maynez, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, Pastor Albert Lopez. Ayan, sabi ni Ate Agi Victa, nakaka-bless po ang makinig ng inyong mensahe. God bless you more, Pastor. Salamat po sa inyo. Pastor Raymond Makatumpag, ayan, mamaya pong konti, tinig na po ng pag-ibig ni Pastor Raymond. Puntahan nyo rin po yung kanyang Facebook group, Facebook account, Tinig ng Pag-ibig ni Pastor Raymond Makatumpag. Ayan, mamaya-maya po yan. Magandang araw po, Kuya Emil Serrano, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marieta Escupin, Ate Daisy and Kuya Alex Flora, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marjorie and Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Dol Paredes, Ate LV, magandang araw po. Sabi ni Marjorie, thank you Pastor sa mensahe nyo kasi po nakaka-relate po kami at may natutunan kami. Maraming salamat din po sa patuloy na panalangin kay Baby Ayela. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po at sa mga kapatiran natin sa Aristocrat. Patuloy po kayong pagpalain. Brother Dong, Ate Ovi Henido, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at I hope you're okay. Ate ST, nabanggit ko na po. Yan. Ate Nilda Ampong, magandang araw po. Ate Del and Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi po ni kapatid na Lani Tulagan, maraming salamat sa magandang mensahe mula sa salita ng Diyos. Marlet and Darren Sakdalan, mga kapatid, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ate Cora Dolor. Ayan. Ate Marie Cruz, magandang araw po. At si Teresa Fernandez. Ayan, parang bago ko lang din nakita si Teresa Fernandez. Ayan, magandang araw sa iyo kapatid. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome. At I hope makita-kita ulit tayo sa Monday. Monday to Friday po ang Tinig ng Pag-asa. So, ayun po. Kuya Larry Montillano, happy birthday. Belated. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Evangeline Aliliran, magandang araw. Si Pastor Jimmy Antonio is also watching. Ayan po mga kapatid, Friday na po ngayon at mamimiss ko po kayo ng 2 araw. Magkita na lang po ulit tayo sa Monday. Kung interesado po kayo manood ng amin pong worship service, it will be on Sunday, 10 a.m. dito. Medyo sa Pilipinas, alas 12 na po ng gabi yan. So, panoorin nyo na lang po ng late na po. Ito po ay makikita ninyo sa YouTube account ng Unida Tinig ng Pag-asa. And if you are interested, you can subscribe sa sa channel na yon. At yun po yung Unida Tinig ng Pag-asa. Ayun, so magandang araw po sa inyo. At salamat, mahigit pong 100 ang nanood sa atin ngayon. At nakakatuwa po na meron na po akong sariling kongregasyon online. At kayo po yung mga miyembro ng kongregasyon na yon. Panalangin ko lang, magmahalan kayo sa isa't isa. At patuloy po tayo magpalakasan at magtulungan tayo sa mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, maraming pong salamat. At again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!